Yan yung guys, yung isang apelido na yan. Yung isang apelido guys, hindi ko rin yan mga kilala guys ha. Pero, respetado yan siya guys. Ha? Hindi ko yan mga kilala, pero naririnig ko yan. Pero based on nakapag-aral ako ng Cebu, na doon din ako nagkapera doon, kasi meron akong mga, doon ako nag-aral, hindi ko na lang isabi ang about sa akin diyan. Basta diyan ako naka-8 ng sasakyan talaga. Oo, pero hindi yan ha, legal yan ha. Oo. Wala nga yan. Actually, yung iba yung isa yung nag-take care sa akin na politiko. Yan nga, wala. Pero ito ang masasabi ko. Respeto ba? Respeto. Dalawa yan. Halimbawa, sa Iligan. Sa Iligan, maraming powerful guys. Marami. Ang dami. Pero kung isang Iligan, sabay lilyuts yan. Sasabihin nilang hari dyan. Kasi dinonate lang nila. Ang may-ari ng Port yung Saray na yan. Sabay li. Oo, yan yung original yan yung original na salita na magsunog lang ng isunog lang yung pera. 'Di ba? Gagamitin pang sugnod sa Bisaya. Ganun, panggatong ba? O. Pero maraming mayayaman, as in marami. Pero yan kasi usually yung isasabi. Alam nyo yan, yung sa lugar na yan, ganito, ganyan. Oo, yung diretso masambit. Kaya yung akin na lang, kahit kalaban yan sa politika o ano-ano, dapat sana hindi natin i-down kasi legacy din yan ni. 'Di ba? Legacy din yan na somehow noong unang panahon sila talaga yung parang powerful. Okay? Nandiyan na tayo guys, okay? So yan daw yan guys, ha? Kasi ang nangyari daw yan ha. Biglang pinatay din yung judge. Biglang namatay yung judge na sabi nag-suicide daw tapos hindi naman na forensic yung babae hindi nila sure yun nasa bagyod yun tapos yung isa hindi na nakita. So maraming mga speculation dyan guys na fraud lang yan. Hanggang sa actually, merong isang bagay na ito, hindi ko na lang talaga isasabi kasi maanuhan si Panga. Maanuhan si Panga. Hindi, pero meron akong mga read between the lines na lang na isabi. Na, paandar ko muna aircon guys, wait lang. Na, about din yan, land grabbing, tracking, at drugs. Yan din yan. Kasi, 1996 din, 96 ba yun guys na meron din ang gulo na yung Boy Mantika yan mismo ang peng kanon sa basketball player na taga Cebu. Yan yung taga Cebu na yan, friendship niya yung hindi ko na rin isasabi. Basta ang code is green. Green yung mga color ng mga yan. Friends niya yan sila dyan. Na siyasabi din na small time lang na drug lord din sa Cebu. Friends niya yan, yung basketball player na yan na natsugi sa club, ano ba yun ni Weteng. Oo, na bigla na lang siyang sinugi, wala nga amin sinong bumarel. So, di ba 96 yan guys. Tapos 96 din nayatap yung tatay ng judge. Yung judge na babae, nayatap din November 2020. 11 ba yun? Biglang may bumaril daw sa kanya, tapos nagpakamatay daw yung nagbaril sa Manila City Hall. Nalala nyo? 2020 yan. Pero yung 1996, yung tatay niya, binaril din. Diba? Binaril din yun, pinatay din yun. So, ito, isasabi ko, wala akong sinasabi na mga, na ako ng accuse. Sinasabi ko lang sa inyo, kung anong mga nabasa ko, anong mga info ko. Okay? Ganon. Kasi nagre-research din ako. Okay guys? So para meron kayong idea kung anong gusto kong ipaabot sa inyo ngayon. Kasi magsusumada ako guys. Kasi minsan lang man ako magsalita guys. Marami mang gustong magsalita ako. Anong views ko. 'Di ba? Kaya isasabi ko to. Okay? So,
Yun yung parang kung direct na point, kasi matagal na yan guys eh. Matagal na yan guys. Naalala nyo guys na nagkagulo pa yan kasi kasi ang tagal na yan nakakulong, mga bata pa yan eh. Mga bata pa yan, nasabi na ng rape daw na ng ano. Tapos, naka-GCTA na daw, tapos ayan o, titingnan mo, kunin mo lang. Naka-ano na daw, tapos, i-release na, pwede nang i-release, tapos biglang hindi ipa-release. Kaya, nag-question din ako, mag-question lang ako, Matandang Agila, na bakit napigilan niya ng pag-release. 'Di ba? Kasi meron akong background sa Cebu. Meron din akong mga nakausap doon ng mga babibigat. Meron ding mga sinabi sa akin na off the record. So, kung ako tatanungin mo ngayon na date na to, ang gulo-gulo na ng Pilipinas, sasabihin ko talaga na wala yan, set up lang yan yung mga bata na yan. Kung ako subjective lang yan ha, hindi ako nag-aano ng mali, pero kung ako lang tatanungin mo, kasi unang-una, asan man yung mga body ng dalawa? Diba? Pangalawa, maraming mga ano doon na dapat pa iimbestigahan, ba't namamatay? Pangatlo, ang sabi nila, yung pag-kidnap yung dalawang chong sister na yan, about to testify ang tatay niyan, na trabahante ni Peter. Oh, pareha din yan kang Barayuga, na about to testify din si Barayuga. Diba? Kailan yun? Nasa utak ko, pero ayaw kong magkamali. Nakita pati yung prosecutor Gamo din na ano si May Magsino about to testify ang mga tao, meron ng mga ebidensya sila na papel. Ang alam ko, haharap yan sa Capitol, sa Cebu. Yung tatay ng chong sister na yan, pagka tomorrow or after 2 days ng July 16, 1997, tapos bilang nangyari yan, inabdak daw yung dalawang kapatid. Diba? Ang alam ko, trapahante yan ni Peter L. Tracking manager. Hindi ko na lang isasabi ang about sa ano niya, yung pagka-uniform o ano ba yan, hindi ko na yan isasabi. Basta Dionisio. Oh. About to testify daw yan siya sa mga mga iniimbestigahan siya eh. Kasi maraming question about kang Peter L. Diba? So, meron siyang anggulo na kailan ba yun? Oo, meron siyang anggulo eh. Yung July 30, 2020 eh. Sa sinto ko to isasabi. Pero i-insert ko na to. About to testify, ito niratratan siya sa Calbayog Corner, Malinaw Street, 3:30 PM. Ewan ko kasi ito yung nasa news eh. About daw din to siya to testify, July 30, 2020. Kasi isasabi niya doon yung mga rewards. Kasi kini-question na itong kang tanga na pugo. Saan galing? Meron daw mga ebidensya, STL galing ang rewards para sa tukhang. Diba? Ang assailant daw nito, Tox at Loloy. Oo, i-record nyo to guys ha. Mag-record na kayo ngayon pa lang. Okay? Ako, nagsasabi lang ako kung anong nababasa ko sa news. Kasi, kailangan ng mga importante ding mga tao ang opinion ko about sa nangyayari sa atin. Hindi pwede na bit by bit ko lang tapos blind ang mga tao. Okay? Merong mga bagay na hindi talaga aayon sa isang panig. Merong mga bagay na aayon sa isang panig.
May mga ganyan ako kasi nga fair. Fair akong mag-judge. Hindi ako magsasalita kung hindi ko pa na-investigate talaga lahat ng pabalik-balik. Okay? So, ito daw to, itong July 16, 1997, about to testify daw tong tatay nito sa Capitol ba yon? Hindi ko alam sa Capitol ba to yun sa Cebu o ano. Tapos, hindi na nga daw nakatestify kasi kinidnap tong mga anak. Tapos, ito na yung scenario. Pumutok, pamangkin daw ni Lito Osmeña. Ganon. Tapos, kasi hindi naman lahat kakilala to eh. Yung Asnar, yung merong mga, sino ba yung mga kasama niya? Sino yun guys? Di ba? Hindi daw yan lahat magkakilala. Ang alam lang daw yung Asnar at meron siyang isang kaibigan. Sino ba yung kaibigan yun? Magkakilala. Pero hindi lahat. Puro mga, kung titingnan mo daw, set up lang daw talaga. Ang question ko, about na to sila i-release eh. Bakit pinabalik na naman to? Yun lang yung question ko ha. Wala akong kinakampihan. Nagque-question lang ako. I-correct nyo lang ako kung saan ako nagkamali. Okay? Pero yun yung analyzation ko. Kasi hindi lang ito na instant na about sa panahon mo, old na Aguila. Na marami na dapat pakawalan, pero dahil connected yan sa buhay mantika na yan, hindi napapakawalan. Kaya ako nagagalit. Ano bang meron dyan? Ano bang meron dyan? Na hanggang ngayon, pinagtatakpan nyo pa. Diba? Sablay ka sa maraming bagay dahil dyan sa buhay mantika na yan na taga Mandaluyong. Diba? Oh. Sige, sa scene 1 tayo. Yan na yan ha, tandaan nyo dyan. Guys, July 16, 1997, pero before nyan, may namatay na security yan siya na aid yun eh. Kaya yan eh, kumapit yan dyan, boy mantika na yan eh. Yang si Colonel A. Diba? Suspect sa Jabeda, suspect sa assassination ni Ninoy. Diba? Tapos 1997, biglang namatay. Oh, 'di ba? Yan yun guys ha. Tapos pagka 1997, ito ang nangyari. Pagka 1998, yan na yung presidential. Oh, 'di ba? Sino yung panalo sa 1998 na presidente natin, okay? Oh, okay ha? So pabago-bago man yan guys kasi hindi man lahat, wala mang forever. Pagka ganun, nagkakalaban na din sila, nagkaunsihan sila. So yan ha. So punta na tayo sa scene number 2. Basta, ang essence nito, guys, sa sinasabi ko, asyendero to sila sa Cebu. Ito, mga Osmeña. Oo. Ito, noon, established to yan, mga mayayaman, ilustrado to. Pero yan, si Peter, si El. Hindi nga natin alam kung totoong tao ba yan, or yun ba yun yung humarap sa kang matandang Aguila noon, yun ba yan? Diba? Basta ako naririnig ko na yan. Meron daw yan siyang barko sa Lapu-Lapu. Hindi ko na lang isabi yung isang bagay kung anong sinastak doon. Hindi ko na lang yan isasabi. At meron pang isang bagay pa na dalawa yan. Hindi ko na rin din yan isasabi. Personal knowledge ko yan. Hindi ko na rin yan isasabi. Basta ang isasabi ko, meron yan siyang nakapark na barko sa Lapu-Lapu. Ha? Ito si PL. Ha? Na trabahante niya, na tracking manager for 20 years or di ko alam, basta matagal na daw niya yung trabahante, itong tatay ng Chong sister. Okay? Oh, so binibigyan ko na kayo ng ano, ha? Para ano yan, i-study yan ba? Kasi yan na yung sinasabi ko ba? Baka maraming mga nakakulong na sinit up ba? Yan yung isasabi ko din. Okay? Hindi ko sinasabi lahat, ganan o ano. Basta, yan din yung dapat i-check natin. Diba? Oh. Bakit ikaw, maano ka talaga kahit hindi mo yan mga kakilala? Pakakawalan naman pala yan. Bakit biglang hindi na naman pakakawalan? So, sinong pumipigil kang matandang Aguila? Diba? Oh. Okay?
Oh. So, number 2 na scene, July 30, 2020.